Ngayong araw na ito, lilibutin natin ang aming opisina. Kaya't samahan niyo ako at ikutin natin ang buong opisina dito sa Papua New Guinea. Ito ang aming notice board na kung minsan ay hindi napapansin dahil nadadaanan lang. Ito ang aming reception area. Lahat ng mga bisita, pati na ang mga aplikante ay dadaang lahat dito. Noong una, 2 ang aming receptionist. Makalipas ang 6 na taon, nag-cost cutting at naging 1 na lang. Ito naman ang mini conference room kung saan madalas ginaganap ang pag-i-interview ng mga bagong aplikante. Dito rin nagkakaroon ng investigasyon kapag may mga staff na kailangang pagpaliwanagan tungkol sa disiplina. Dati, ang bintanang ito ay see-through. Ginawa itong frosted glass dahil ang mga taong pumupunta sa pantry ay nakikita ang mga nag-uusap sa loob ng room. At dahil frosted ang bintana, hindi namin alam kung gaano kadalas bang ginagamit ang room na ito. Ito naman ang aming pantry. Karamihan sa mga staffs na nagtatrabaho sa opisina, dito sila nanananghalian. Pati na rin ang mga amo kong minsan ay dito rin kumakain. May ref dito kung saan pwede mong iwanan ang mga drinks mo. Meron ding microwave oven kung gusto mong magpainit ng pagkain. May kasama pang electric fan. Bukod pa sa mga aircon na nakakabit sa main office. Hanggang dito sa pantry, umaabot ang aircon na nanggagaling sa main office. Meron din ditong electric kettle para sa mga staffs na mahilig magtimpla ng kape. Dumako naman tayo sa aming conference room. Malaki ang aircon na nakakabit dito. Medyo magulo lang siyang tingnan ngayon dahil ginagamit ito ng ibang mga staff sa department para gawin ang trabaho nila. Kagaya ng mga tambak na nakikita nyo dito. Meron din kami ditong motorized projector screen kapag kailangan mong gamitin sa presentation. Iniiwan lang namin dito ang laptop para gamitin ang mga gustong mag-meeting, pati na ang projector. Kapag nilinis ito at inalis ang mga gamit na hindi para dito, maaliwalas tingnan ang conference room na ito. Kaya lamang kung makikita nyo, may mga sirang printer dito na ginagawa ng mga tauhan ko sa IT department. Meron din kami ditong bookbinder para sa mga customer na gustong magpa-bookbind. Bukod sa bookbinder, meron din kami ritong malaking light box. Ginagamit namin ito doon para sa mga customer na gustong magpakuha ng picture. At ipiprint namin yung mga pictures nila bilang ID photos o di kaya ay passport photos. Pero mas madalas na itong gamitin ngayon sa pagkuha ng mga pictures ng aming mga items. Ginagamit yon para sa marketing at sa mga web pages. Ganito ang itsura niya kapag nakabukas ang mga ilaw ng lightbox. Maliwanag sa loob.
magiging mas kaaya-ayang tingnan ang mga produktong kukuhanan ng litrato kumpara doon sa kukuhanan mo ng picture ng isang item nang hindi gumagamit ng lightbox. Mas madaling i-edit sa Photoshop. Kasya dito ang 12 tao. Pwede mo rin paabutin hanggang 16. Ito naman ang room kung saan ang mga staffs ay gumagawa ng flower arrangement. Kadalasan ginagamit itong mga arrangement na ito sa mga lamay sa patay. At ito naman ang printing area. Communal ito. Lahat ng mga department sa loob ng office dito nagpiprint. May mga ibang department sa loob ng office na ito na may sariling printer. Pero ito ay color. Yung iba, black and white lang. Maganda itong printer na to kasi kaya niyang mag-print ng baligtaran. Nandito na rin ang paper cutter at ang malaking laminating machine. Kumbaga, one-stop shop itong area na ito para sa mga office needs. Dumako naman tayo dito sa loob ng aming accounting office. Magandang araw po mga viewers ng Pinoy in PNG. Bago natin ipagpatuloy ang video ay mangyaring paki-like at paki-subscribe po sa channel na ito. Maraming salamat! Malayo na rin ang narating ng aming accounting office. Noong una, isa lamang ang nakikita kong staff dito. At hindi sa office na ito, nagsimula kami sa kabilang branch at maliit lang ang area kung saan nagtatrabaho ang accounting. Pero ngayon, nakita niyo naman, ang dami ng bagong staffs, maraming upuan. Dumako naman tayo dito kung saan nagtatrabaho ang mga team ng HR. Itong 2 computer na ito ay para sa mga staffs ng HR manager. Ang HR manager namin ay Sri Lankan at ayan ang kanyang office. Ito namang kabila ay para sa aming general manager. Dati ay meron siyang staff dyan sa table na yan. Pero nilipat. Itong 2 computer na ito at ang 2 sa kabila niyan, pati na ang computer na nasa kanan, ay para sa department ng sister company. Yung 2 computer sa malayo doon ay kasama ng team na ito. Ito yung kabila ng table. Kasama rin ito sa team ng department nila. Dito naman nakaupo ang 2 manager nila, isang Sri Lankan at isang Filipino. Sila ang nagmamanage ng team na yan. Ito namang 2 computer sa gitna ay para naman sa sales ng aming company. Sila ang team na in charge sa paggawa ng quotation at paggawa ng sales invoice. Ito ang backbone ng wholesale ng company namin. At sa lamesang ito, dito nakapwesto ang manager nila na isang Nepali. Dito naman nakaupo ang isang Filipina na manager ng aming marketing department. Siya naman ang in charge sa aming mga social media advertisement. Ito namang 3 computer sa gawing dulo na ito ay para sa aming property management team.
puro lokal ang humahawak dito. Ang trabaho nila, i-manage ang mga operation ng aming mga properties. Kasama na dyan ang mga apartments at ang mga vehicle fleets ng aming company. Ito namang 2 desk na ito ay para sa aming office staffs. Overall sila. Tumutulong din sila sa wholesale department at sa mga task na ginagawa ng opisinang ito. Ito namang area na ito na mayroong 2 desk at 2 computer ay para sa mga IT staffs ng IT department. Naka-under sila sa akin. Kung mapapansin nyo ang table nila, maraming printers at mga kung ano-ano pang abubot. Ito naman ang opisina ng aming financial controller. Siya na rin ang head ng aming accounting department. Isa nga pala siyang Indonesian. Matagal na siya dito sa Papua New Guinea at nauna pa sa akin. Pero dito sa company namin, 6 na taon pa lang siya. Ito naman ang opisina ng isa naming boss. Siya ang in charge sa procurement ng mga items mula sa overseas para yung internal use at sa mga ibinebenta namin sa department store. Ito naman ang opisina ng pinakamataas naming boss. Dumako naman tayo sa opisina namin sa IT department. Kung mapapansin nyo, napakarami naming gamit dito. Marami ring kahon at kung ano-ano pang mga abubot. Yan ay dahil masipag kami. Joke lang. Yan ay dahil kami ang in charge sa maraming bagay. Katulad ng mga computers, POS machines, servers, at mga infrastructure kagaya ng network at mga CCTV. Kaya ang dami naming gamit dito. Ito nga pala yung 2 IT manager na kasama ko dito sa office. Ang isa ay Filipino at nag-start siya noong 2020. Ang isa na may Burmese at nagsimula siya noong 2024. Ito naman ang litrato ko noong 2008 at 2011. Ang isa ay sa Ley at ang isa ay kuha dito sa Port Moresby. Naglagay din ako ng sarili kong CCTV dito sa office namin. Malaking tulong ito para malaman kapag may nawawala kaming gamit. Pero mostly ginagamit ko ito para malaman ko kung may staff ba ako sa office kapag kailangan ko ng tulong. Ito naman ang pwesto ng 2 IT na kasama ko dito sa office. Dito nakaupo ang Filipino. At dito naman sa kanan, ang Burmese. Halos magkasing edad lang sila. Isang 29 at isang 26. Dumako naman tayo sa table ko. Ito nga pala ang computer at laptop na ginagamit ko. Dito, meron akong 3 monitor na setup para sa PC ko. Mas madami ka kasing magagawa kapag 3 ang monitor mo, lalo na kapag software developer ka, at pati na rin sa pag-monitor ng mga IT infrastructure. Bukod sa trabaho ko bilang IT manager, web designer din ako at web developer. Ako na rin ang gumagawa ng ibang software ng aming company. Ako rin ang nagre-repair ng mga basic troubleshooting kapag kaya kong i-repair ang isang nasirang device. Kapag hindi, papalitan na. Isa nga pala sa mga hobbies ko ay ang gumawa ng mga 3D assets para sa mga game developments. Isa kasi akong aspiring indie game developer na nangangarap na sana balang araw ay magkaroon din ako ng sarili kong game.
Naniniwala ako na ang lahat ng hangarin mo sa buhay ay makakamit mo kung pagtiyatsagaan mo itong makuha, gaano man kahirap. Hanggang dito na lang at salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Pinoy in PNG, tara na sabay, sabay sa hamon ng buhay.